So, ang topic na pag-uusapan natin today is about relationships. So, ang focus natin would be yung relationship ng mag-asawa. So, as you all know, I am happily married. I've been married for 18 years. And throughout those 18 years, I can say na hindi naman palaging perfect. Okay, diba? Hindi naman laging rainbow. Diba? So, meron ding tag-ulan, meron ding summer. So, hindi palaging masaya, hindi rin palagi namang malungkot. But then, isa kasi sa mga importanteng factors para sabihin na nating hindi man siya perfect, pero at least man lang, mas marami yung rainbows in summer kesa doon sa winter and rain or storm. Okay. So, sa akin, based from my experience, isa sa mga factors na kailangan dapat na meron sa isang bawat relationship is yung communication. Communication kasi, yan yung pinakakailangan ng bawat couple. Mahirap kasi na mag-assume tayo minsan kung ano yung ine-expect natin dun sa tao without even asking the other person. So, mahirap, minsan, kunyari, nagpaalam yung asawa mo, no? Nagpaalam yung asawa mo. Tapos, ang tumatakbo na agad sa isip mo is, mag-iinuman na naman sila, kasama yung barkada niya, ganyan. When in fact, magkikita na lang naman sila. Okay, sabihin na natin hindi naman mawawala yun. Yung konting bonding, boys will be boys, diba? Pero ang importante, kung gusto mo na let's say, sige papayagan kita, pero wag ka sana magpagabi masyado ng uwi, kasi mag-aalala ko, okay lang uminom, pero wag masyado, alalay lang. So yung ganon, wag yung tipong expectin mo na pag-uwi niya dapat maaga siya uuwi. Kaya dapat hindi siya lasing uuwi. Na hindi mo man lang sinasabi kung ano yung gusto mo dun sa asawa mo bago mo siya payagang umalis. Tapos kapag hindi na-meet yung expectations mo, magagalit ka. So sa side ng lalaki, parang unfair naman yun. Diba? So mas maganda na kapag kunyari, meron kang gusto, huwag kang magdalawang isip or huwag kang mag-alinlangan na magsabi kung ano yung gusto mo, ano yung expectation mo. Kasi mahirap mag-assume. Kasi again, kapag hindi na-meet yung expectation mo, because you assume, away yan. Diba? And sa mga lalaki naman, kunyari pag nagpaalam naman kayo, know your limitation. Diba? Kayo ni magkusa. Unahan nyo na, mahal o han o kaya love. Lalabas kami, magkikita kami nila mga barkada ko. Konting inuman, pero huwag kang mag-alala kasi hindi naman ako magpapagabi. And hindi naman ako masyadong iinom. Aalalay ako. Diba? So, by that means, at least ma-assure yung asawa mo na you'll be okay. Diba? Hindi siya yung tipong kung ano yung pinag-iisip against you, ganyan, kung ano tumatakbo sa isip niya, 'di ba? So, mas maganda yung open yung communication. And sa tagal ng kumbaga parang kahit papaano naman, 'di ba? Alam niyo na yung ugali ng isa't isa. So, mas maganda na yun yung maging basehan ninyo para malaman kung ano yung maaaring isipin or maaaring maramdaman ng partner ninyo. Kaya, yun lang. So, importante na meron tayong open communication. So, sa next na video natin, pag-usapan pa natin yung kung ano-ano pa yung mga kailangan para mas maging strong yung pagsasama ng bawat mag-partner. Mag-asawa man yan o mag-girlfriend and boyfriend. So, yun lang. Maraming salamat!